Mga kaparmer, magandang araw. 50 days old update tayo sa ating talong. Umpisa nang may mga nagsunod-sunod na bunga sa itaas, mga kaparmer. Kasi yun nga, nagway pruning tayo, so medyo late yung mga bunga. Kaya ganito na yung nasa 50 days old, di pa gaanong marami yung bunga. Tapos yung panahon, ulan ng ulan, bali yung iba nagkakaroon ng leaf rust yung dahon. Ginawa natin is, kasi nung umpisa pa lang, hinahayaan na lang natin na kusang yung panahon yung magkokontrol ng fungus, pero gaya nung init, kaso yun nga pabago-bago yung panahon, hindi naman natin maiiwasan yun, wala tayong control nyan. So yun, ginawa natin is nag-spray tayo. Yung ginamit natin, Ortiba Top. Mas maganda nga sana alternate natin yung Ortiba Top at saka yung Daconil. Tapos insecticide natin, ganun pa rin. Minsan lang kasi tayo nag-i-spray dito ng insecticide. Foliar, maliban sa Megatonic is may tayo, Kaiser yung isa. Kasi yung Kaiser, mga kaparmer, complete lahat ng kailangan na elemento mayroon. Abono yung sa lupa, yung dinidrench natin, bali 50 days old ito, mga kaparmer, pero pang ilang abono pa lang tayo, nakalimang abono pa lang tayo. Tapos kunti lang, 100 ml lang yung dinidrench natin, tapos 3 kilo sa kalahating drum. Yun lang ang abono pa natin. Kung either mamaya baka tayo, balik ko, baka ito, mga kaparmer, na to, hindi to siya bunga na yung pinakauna sa nodes, bali to siya yung sanga, kasi clustering to ito parang pwede na rin makuha to. Tingin tayo dito, kasi yung iba oversize, medyo malalaki, masyadong yung abono natin last 1 week na yata yung last. Yan, makukuha na, pwede nang ma-harvest, kasi iba naman bata pa pero malalaki na, kaya pwede nang kunin. Oversize na nga masyado sobrang laki. Gaya nito, parang 5 1 kilo, ganito kalaki. Hawa na yung ko, dilinisin niya na yun dyan, kasi tataniman ng pipino hanggang doon. Dito gaya nito, oversize na rin, pero okay lang, bata pa kasi, lalo na yan sobrang laki. Ito ganon din, sobrang laki. Yan, kaya yun, mga kafarmer, yung abono natin dito is Nitrabor at saka Unique 16. Wala tayong stock na winner, so magastos na kung bibili pa tayo ng winner. Unique 16 na lang, kasi mababawi din naman natin doon sa foliar. Tapos mataba naman yung natin, yung talong sobrang taba, kaya control tayo, limit tayo sa abono. Hindi natin basta-bastang banatan. Pero pag nasa kasi yung sanga nito, ang ino-observe ko, kasi pag once na magbibigay pa to ng another na kasi itong sanga na to, yan, magsasanga na naman yan dito.
Pag once na parami na ng parami yung sanga, kailangan na yan ng ng support na mas maraming abono. Hindi naman gaanong marami, bali ang lang sa gap lang tayo mag adjust kasi need ng support, lalo na itong talong matakaw sa abono. Oversize na masyado, sobrang lalaki na yan, halos 1 foot yung haba. Ngayon i-harvest na natin to mamaya maya. Doon pa tayo sa pipino kasi may makukuha pa sa pipino. Sa mga nagtatanong tungkol sa abono sa talong, either lang Unique 16 or Winner sa ganito na stage, yung fruiting stage na. Tapos yung potassium mga kaparmer na 0060, huwag kayo gaanong kasi ang continuous kasi yung pagsasanga ng natin ng talong. Pag once kasi sobrang mataas yung potassium, mangyayari niyan mga kaparmer, babagal yung pagsanga, babagal yung mga talbos, magmamature kasi agad yung yung dahon niya at saka yung katawan niya magmamature. Hindi kasi yan doon sa bunga lahat may itatapon, unang-una niyan sa dahon at saka sa katawan niya. Siya yung nagpapatibay ng katawan. Tapos yung calcium naman, siya na rin yung yung sa cell wall ng tanim, siya na rin yung patibay rin. Kaya yung itong talong matakaw rin to sa calcium, kaya wag natin alisin palagi yung Nitrabor. Kasi ang Nitrabor, mayroon na yan siyang boron, mayroong nitrogen, mayroon na rin calcium. Matataas yung calcium niya, kaya maganda sa talong. Paborito kasi sa talong tong calcium matakaw sa calcium to. Okay, yun lang muna update natin mga kaparmer. Mag-aabono tayo mamaya or either bukas, pang-anim na yun na abono kung matuloy, kasi sa 50 days old niya naka 5 abono na tayo. So kung matuloy mamaya, makapag abono tayo pang-anim na yun. Huwag nyong igaya dito mga kaparmer yung yung gaping ko sa abono, kasi hindi tayo pareho ng quality ng lupa. Dito kasi mataba yung lupa. At saka ako, kung may naghihingi sa akin ng guide, binibigyan ko ng guide ayon sa yung parang nakapasunod-sunod kung yung abono at saka gaano kalayo yung gap ng abono. Pero sa akin personal, hindi ko ina-apply na ganun, kundi sa tanim ako nag-observe. Kasi kung may maghihingi kasi wala ng abono, ng guide ng abono, wala naman ako doon sa actual sa taniman niyo na ako yung makapag-observe araw-araw. Hindi naman ganun. Kaya sa akin, sa actual ko dito iba. Pero pag may maghihingi, pwedeng may guide. Pero kung gusto niyo kung paano ako nag-a-adjust, kung masusundan nyo yung mga content ko, doon makikita nyo or ma-observe nyo kung bakit hindi ako nag-aabono ngayon, bakit ito lang yung abono ko, ganun lang karami. Kasi nagde-depend ako sa visual na appearance ng tanim. Diyan ako nakabase. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Sana nakapagbigay ng konting idea. Hanggang sa susunod mga kaparmer, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay. Ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.